Okay. So, pwede kang mag-start dito ng point. So, pag nag-add ka ng construct point. Construct point. Ayan, construct point. So, click mo lang siya. At, ayun yung point, oh. Ito yung point. So, mag-i-start siya sa point. So, pag naglagay ka dyan, construct point, then makikita mo dyan, merong Tekla structure element dito. So, ito yung modeling sa Tekla structure na nasa loob ng Grasshopper. So, ang start lang natin dyan, mag-create ka ng point. So, ibig sabihin, halimbawa, gusto mong mag-create ng point dito, dalawang point. So, pwede mong kopyahin itong point sa papuntang X direction, Y direction, or Z direction. Kasi pag may point ka, pag ang isang point is consists of coordinates X, Y, Z. So itong point na to, nasa 0, 0, 0. Okay? Ngayon, para makopya mo to, ang ang command niya is hindi copy. Dito kasi sa Grasshopper, ang command niya is move. Move. So, ibig sabihin, itong geometry na to, okay, itong geometry na to, i-move mo siya. I-move mo yung geometry. So, kung mapapansin mo, nag-move siya, pero sa taas. By default, ang movement niya, pa Z direction. Kasi, kung mapapansin mo, again, ito yung point, yung 0, 0, 0. And then, para malaman yung value nitong construct point na to, may tinatawag tayo ditong node. Sorry. Itong panel. So, pag nilink mo siya dito sa panel, makikita mo yung 0, 0, 0. So, ngayon, kapag itong kinapi natin, minove natin na point, inilagay natin dito, makikita mo yung value, 0, 0, 10. By default, naka Z direction siya, 10. Pero, kung gusto mong baguhin yung position itong second point, ito yung first point, ito yung second point, di ba? Pwede kang maglagay, halimbawa, X direction. X direction. So, mag-type ka, double-click mo lang to, type mo lang X unit, unit X. So, unit X. And then, i-put mo siya sa motion. So, ibig sabihin ngayon, ang movement niya is 1 doon sa X direction. Pero, kung gusto mo i-control yung movement ng X direction, pwede kang maglagay ng slider. So, type mo lang dito, slider. Ito, number slider. So, yung number slider na yan, pwede mo siyang palitan. Ano ba yung minimum? 0. And then, ano ba yung maximum? Halimbawa, ang maximum natin is, halimbawa, 10,000. 10,000 means 10 meter. 10 meters. Okay? And then, ano ba ang maganda rito? N ba? Or, tingnan natin yan. So, kung mapapansin mo rito, ayun yung slider. Oh. So, pag inilagay ngayon natin yung slider dito, so, ito, pag i-move natin, makikita mo yung movement ng point, tama? Ayun na yung movement ng point. And then, kapag meron kang, ayan 5,1. Pwede ka ring mag-type dyan. Halimbawa, 5,000. Ayun, ito na ngayon yung 0.1. Ito na ngayon yung 0.2. So ngayon, alam natin sa geometry ba yun? Kapag meron kang dalawang point, it forms a line. Yun lang, ganoon lang kasimple concept niyan. Ganoon lang kasimple concept niyan. Kapag meron kang 2 points, meron kang line. So, pwede naman tayo diyang maglagay ng line. Okay. Halimbawa, maglalagay tayo ng line. Or, kung gusto pala natin, pwede rin pala tayong instead na
Sorry. Palitan natin to. Instead na unit x, gawin natin to na xyz. Xy. Vector xyz. So, ibig sabihin, xyz, ito ilagay natin sa z component, then ilagay natin tong motion dito. Sorry. X. Control. Ayan. So, tanggalin natin tong x kasi yung x kanina is para sa x lang. Tama? Paano kung gusto natin na ang movement natin is yun ding z? Okay? So, ang gagawin natin ganito. Again, point 1. Ito yung point 2. Tama? 1, 2. Tama? Then, maglagay uli ako ng ito. Copy ko lang siya. Alt key para makopy mo siya. Then, itong pwede mo siyang i-number. Pwede mo siyang i-rename. Halimbawa, sabihin natin na ito is x direction. Ito is pwedeng z direction or level. Okay? So, itong level ngayon na to, pag inilagay ko siya dito sa z, okay? Kung mapapansin mo, both. Actually, no need ko na palang lagyan to. Kasi inisip ko, pwede ko ring ito i-link din dito. Pero magdodoble siya. Magdodoble siya. Yan ay kung sakali na na ito is hindi ma-i-inherit yung Z. Pero since na-inherit niya yung Z, so no need na. So ayan na yung position ko. Tama? So point pa lang yan? 2 points pa lang yan. Ngayon, paano mo lalagyan ngayon ng 1? Halimbawa, gawin natin itong 3,000. Paano mo ngayon siya lalagyan ng 1 or gawin natin 0 muna. So, lalagyan ngayon natin siya ng para mabuo yung line, pwede ka ngayong mag-type ng line. So, dito, merong different line dito. Create line between 2 points. Ito is create line, and then ito is draw line in Tekla Drawing. So, ang se-select natin is itong create line between 2 points. So, ibig sabihin, meron siyang start point, and meron siyang end point. Start point, ito, lagay natin dito sa start. And then end point, ilagay natin sa end. So, ayan na yung line mo. Meron ka ng line. Kung natatandaan nyo yung HDB macro na yung dating ini-install nyo, HDB macro, yon is created using SDK. SDK means Software Development Kit, yung programming. Programming meaning meron siyang mga codes, pero yung codes, it relies on, coordinates din. Pero ito nga, dahil ito is visual programming, makikita mo, hindi ka nagtatype ng codes. Pero same concept. Ngayon, ang tanong dito, ito bang line, paano ko ba mako-convert to sa Tekla structure? So, sa Tekla structure, meron tayong 2 options dito. Kung meron ka ng line, pwede mong gamitin itong beam or kaya itong panel. Okay? Pag i-click ko siya dito, itong line is the curve. Meron din tayo dito tinatawag na beam 2 points. Ito is merong start point and then end point. Start point, end point. Pwede ko siyang ilagay dito and then ilagay dito. Ayun. Ayun yung beam ko. Ito. Gets niya? Ngayon, halimbawa, maglagay naman ako ng panel. Ilagay ko siya dito. Curve. Ayun. So, dalawa agad. And then, dito, ito na ngayon yung control ko. So, ko-controlling ko yung height, location niya, 0, and then length. So,
Itong code na to, it creates 3 part. So, ganoon lang yung concept ng Rhino Grasshopper Tekla link. So, dyan, pupwede ka ring pupwede mo ring lagyan ng reinforcement yan. Halimbawa, tingnan natin subukan natin. Itong beam. Itong beam. Paano mo lalagyan ng reinforcement yan? Meron tayong tinatawag dito na component. Itong component. And then, itong component catalog. Ano ba yung component catalog? Component catalog, i-type natin is number 63. Oops, sorry. Dito pala. 63, beam reinforcement. Okay? Component catalog sa name. So kung mapapansin mo, may plugin input. Plugin input. So yung plugin input, type natin dito, plugin input. So ito. Click natin to, plugin input, and then itong beam. Tingnan natin kung mag-green. Oops, nag-green. There you go. Meron siyang reinforcement. So ngayon, kapag nilakihan mo yung reinforcement mo, yun. Ganoon lang, kasimple. Kapag meron kang Rhino Grasshopper, pwede kang mag-create ng mga gusto mong gawin na na component dito. Yan. So, ngayon, ito is meron tayong tinatawag dito na Grasshopper component. Kapag isinave ko to, itong Grasshopper file, pwede ko siyang i-open dito, Grasshopper component, like a custom component. So, lalabas din dyan. Sa halip na itong slider na to, lalabas dito sa Tekla structure. Anyway, gagawin natin yan. So, gawin muna natin itong tingnan natin kung pwede nating mapagana itong same thing is lagyan natin ito ng kopyahin ko itong tatlo na to. Pero, gawin ko itong mesh. Mesh bar, Mesh bar. Naglagay siya ng mesh, hindi yun. Ito. Ayun, Diba? So, yun ang input ko. Okay? So, ibig sabihin, nagamit ko yung line, nagamit ko rin yung 2 points sa beam at saka sa panel. So, meron na ako ditong integrated na na beam and panel. Pwede nating itaas yung beam. Halimbawa, yung infill wall, itataas natin yung beam. So, ang mangyayari naman dyan is, okay, kung gusto natin yung gano'n, halimbawa, yung beam, paano ko itataas yung beam, paano ko ibababa? Ito, kung mapapansin mo rito sa panel, meron tayong position. Itong position. Lagay natin yung position. Ayan, diba? And then, copy. Position natin dito. And then, this one. Or, ayan, 2.5. Or kung ano man, 2.7. So, ngayon, pag sinave ngayon natin siya, halimbawa, save. Save as. Save document. I-save natin siya sa Tekla structure model. Training. Shell. But dito is beam wall. Okay, save. So, pag i-close ko siya ngayon, so dito,
Open ko ngayon yung grasshopper component ko. Ngayon, kunin ko ngayon yung beam wall. Ay, kaya lang, ano pala to? Hindi pala siya gagana dahil hindi ko kinuha sa Tekla. Ay, hindi siya gagana. Ayun. Pick insertion point lang. Pick insertion point. Ayun. Naka-pick insertion point lang siya. Hindi siya 2 points. Kasi pwede kong kuhanin yung point sa Tekla. Magpipick ako ng 2 points. Or kaya 1 point, 2 point, 3 point, or more points. Ipipick ko sa Tekla, pupunta siya sa grasshopper. Then yung mga points na pumunta doon sa grasshopper, yun ngayon yung i-modify ko. Pero ito kasi, ang ginawa ko is, ang kinuha natin is, nag-start tayo sa grasshopper. Pero anyway, eto ngayon yung eto na ngayon yung control ko ngayon siya using the slider. Pwede mong i-type yung value or kaya yung yan, tataas siya. Then apply, alam mo 0 na 27 apply. So pag i-click mo to, dalawa yung kaya lang hindi mo pala hindi ko kontrolado yung positioning niya kasi nasa X siya. Unless yung other way na kukuhanin ko yung point, magpipik ako ng 2 point, then yun lalabas yun sa sa Rhino. So, yan yung yung reinforcement dito, ayan pwede mo pa rin siyang Actually, eto, nakikita mo tong 0 dito. Tong 0. Kasi kapag 0 yan, kapag i-click ko siya, kung mapapansin mo, selected yung buong component. Pero, kapag ginawa ko tong 1, hindi siya similar siya sa custom component. Pero yung reinforcement niya is system component na dinala ko sa loob. Hindi siya custom component. Yung reinforcement is system component. Pinasok ko lang siya sa loob. Pero kung gusto mong i-modify, nakita mo tong 0, gawin ko siyang 1 para ma-open ko yung Okay? Okay. Ito na lang siguro. Ba't tayo lumabas? Saglit Dapat. Oho. Teka. Hindi pala. That's the different way. Kasi, dapat ito na dapat ito na pag i-click ko siya, properties, ito pa rin yung lumalabas Saglit. Burahin ko nga muna itong isa. Ito siya, So, ngayon, hindi pala siya kasi ang kinukuha niya pa rin is ito kasi naandito yung yung component catalog mesh bar. So, yung mesh bar actually ito pwede mo siyang hindi ko kasi siya nilagyan ng attributes Ito means yung mesh bar pwede mo siyang lagyan ng attribute. Doon mo lang siya makokontrol sa attribute. So, ibig sabihin, pag pinuntahan mo yung mesh bar, ito. Magsasave ka ng attribute dyan. Mesh 150, mesh 200. So, basically, dito, dapat makikita mo rito yung makokontrol mo lang siya using the attributes. Hindi mo siya makokontrol dito na, halimbawa, i-click mo to. Ayaw siyang hindi siya unless siguro na i-explode ko siya.
Kaya lang, hindi na siya explode. Wala, hindi. Ayun yung mesh. Pero pag in-explode mo siya, hindi na siya part ng grasshopper element. Again, kung gusto mong i-modify yung parang lang yan yung sa auto connection. Hindi mo siya ma-modify doon sa pag ginawa mo na yung connection. Kailangan i-modify mo siya sa attributes. So yung attributes, eto. Maglalagay ka dito ng mga spacing mo. Halimbawa, tanggalin mo to. Pero i-save mo siya sa, halimbawa, one side. Save. So itong one side ngayon na to, maglalagay ka ngayon dito sa component ng attributes na one side. Ibig sabihin, para ito is maging one side. May option. So, subukan natin Tanggalin muna natin to. So, halimbawa, maglalagay ako dito sa mesh nung attribute tab. Sana, ayun. Okay. So, kung mapapansin mo dito, mesh. Nasaan yung mesh natin? Ito yung mesh, di ba? Ito yung mesh. Mapapansin mo, meron tayong attribute. Itong attribute. So, kapag naglagay ako dito ng panel, and then, tinype ko rito is one side. So, i-click ko lang tong natin kung no. Ayan. So, save. Save. Okay. So, dito, double click natin. I-refresh natin to. Ayun na, one side. One side. So, ibig sabihin, kapag sinelect natin to and modify, ayan one side na siya. Kasi, kinokall niya yung attributes. Doon mo siya mamomodify. Since system component naman siya. Pero, kung gusto mo nang mamomodify yung rebar on your own, halimbawa, gaya nito, ito, gaya nito. So, ang ibig sabihin, ang gagawin mo lang dyan is mag-create ka ng rebar using itong bar group na ilalagay mo siya dito sa grasshopper. Yun ang medyo madugo kasi kailangan mong i-identify yung geometry mo doon sa grasshopper. Yun ang medyo kailangan mong pag-isipan. So ito, binigyan ko lang kayo ng idea kung paano ang mangyayari. Halimbawa, yung basic idea kung paano tayo magmo-model using Rhino Grasshopper. Okay? All right. So let's close this one.